matapos mamatay ang kanyang asawa. Ang akala ni Alice, makakahanap siya ng comfort sa pamilya niya. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Hindi pala tao ang kasama niya sa bahay na ito. At nang magsimula silang magbago, wala nang ligtas. Dahil sa bahay na ito, pati ang kamatayan ayaw nang manatiling patay. Ngayong araw, alamin natin kung paano nila sinubukang mabuhay. Sa gitna ng impyernong wala ng takas. Sa attic, binuksan ni Joseph ang isang lumang tape recorder at nakinig sa mga record mula sa kanyang lolo na si Benjamin, isang propesor ng sinaunang kasaysayan. Binanggit ni Benjamin ang mga panganib ng Necronomicon na kilala rin bilang aklat ng mga patay. Ito ay isang sinaunang aklat ng mga prophecy at mga sipi ng muling pagkabuhay ng mga demonyo na natagpuan ng isang organisasyon na tinatawag na Circle of the Wise Men. Hindi nila pinansin ang mga babala ni Benjamin at nagbasa pa rin ng ilang mga sipi na nagpakawala ng mga demonyo sa mundo. Natagpuan ni Benjamin ang isang bagay na may dakilang kapangyarihan na maaaring magpadala sa mga demonyong iyon pabalik sa impyerno at itinago ito gamit ang isang spell na magpapanatiling ligtas dito. Kung ang spell na ito ay mabubuksan, mararamdaman ito ng mga demonyo at lalapit dito. Habang nakikinig sa tape, kumuha si Joseph ng maraming tala. Sa sandaling iyon, nahulog ang kanyang panulat at bumulong patungo sa lumang pader. Nang punitin niya ang kahoy, nakakita siya ng isang mahiwagang bundle. Gumamit si Joseph ng gunting upang buksan ito at gulat na nakatitig sa bagay sa loob. Samantala, sina Leo at Jared ay nangingisda sa isang lawa. Nang makatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang kasintahan, pumunta siya sa kakahuyan upang mag-usap ng pribado. Nangingisda pa rin si Jared nang biglang may humila sa dalawang pamingwit. Ang pamingwit ni Leo ay hinila sa tubig habang desperadong sinusubukan ni Jared na hilahin ang kanyang nahuli. Laking gulat niya nang makitang bulok na ulo ito ng isang babaeng ginupit ang buhok. Nahulog ni Jared ang pamingwit at nahulog ito sa lawa habang tinatawag niya si Leo. Lumitaw ang mga tali at pumulupot sa mukha at leeg ni Jared, dahilan para matumba siya habang sinasakal siya. Nagsimulang hilahin ng mga kawit ang kanyang balat, dahan-daang pinupunit ito habang kinakaladkad siya papunta sa tubig. Pagbalik ni Leo, nakita niya si Jared sa lawa na humihingi ng tulong, kaya dali-dali siyang sumakay sa isang bangka. Nawala na si Jared nang makarating si Leo sa lugar na iyon, ngunit di nagtagal ay muling lumitaw siya at kumapit kay Leo habang patuloy itong nagmamakaawa para sa tulong. Kinulayan ng dugo ang tubig ng pula at di nagtagal ay nabura ang mukha ni Jared. Nang sa wakas ay mahila siya ni Leo palabas ng lawa, nawala ang ibabang bahagi ng katawan ni Jared. Pagkatapos sumuka, napansin ni Leo ang isang babaeng nanonood sa kanya bago nawala sa ilalim ng tubig. Dahil sa takot na si Leo, nabigo siyang paandarin ng bangka at binaligtad ito ng babae, dahilan para mahulog siya. Matapos ang ilang pagpupumiglas, nagawa ni Leo na muling lumitaw sa ibabaw ng lupa, ngunit nakita niya ang babaeng nakatayo sa bangka. Nang igalaw niya ang kanyang mga kamay, nagsimulang kumulo ang tubig at napasigaw si Leo sa sakit. Nasusunog ang kanyang katawan habang 12-12 ng mga patay na isda ang lumulutang sa paligid niya. Dahil sa mga paltos sa balat, nagawa ni Leo na lumangoy papunta sa dalampasigan at bumagsak. Lumagpas ang babae sa kanya at tumawid sa kakahuyan upang makarating sa isang kalsada kung saan siya ay nakatayong hindi gumagalaw hanggang sa dumilim. Maya-maya ay may sumulpot na kotse at lumabas ang babae, kaya siya ay nasagasaan. Sa isang nightclub, ipinagdiriwang ni Joseph ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang kapatid na si William, ang kanyang kasintahang si Thea at ang asawa ni Will na si Alice. Noong una ay nagkakasiyahan sila, ngunit naging tensyonado ang lahat ng pagalitan ni William si Alice dahil sa pag-inom. Pagkatapos ay binigyan niya si Joseph ng isang mamahaling panulat, sinabing regalo ito mula sa kanya at sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi alam ni Alice ang tungkol dito at nagdala ng sarili niyang regalo na isang magandang larawan ni na Joseph at Thea na kinuha niya. Nagpainis ito kay William at isa na namang pagtatalo ang naganap. Nainis si Alice, kaya lumabas siya para manigarilyo. Nauwi siya sa isang palakaibigang pakikipag-usap sa isa sa mga empleyado, kaya nang lumabas si William, inakusahan niya itong nagsasalita ng masama tungkol sa kanyang mga tauhan. Hiniling niya sa kanya na bumalik, ngunit tumanggi ito, kaya hinawakan niya ang kanyang braso upang subukang hilahin siya. Agad siyang itinulak ni Alice at nagsimula silang magtalo muli. Binasag ni William ang bintana ng kanyang sasakyan sa pagkadismaya at nasugatan ang kanyang kamay, ngunit isinisisi niya ang lahat sa kanya. Isang huling insulto ang ginawa ni Alice bago umalis nang umiiyak. Pagkatapos, inalok ni Joseph na ihatid si William pauwi dahil lasing ito, ngunit hindi siya pinansin ni William at umalis gamit ang kanyang sasakyan. Napakabilis ng kanyang pagmamaneho kaya nang makarating siya sa kalsada malapit sa kakahuyan, hindi niya nakita ang babae at nabangga niya ito.
Gumulong ang sasakyan pababa ng burol at bumagsak ng patiwarik na iwan si William na nakakulong. Narinig niya ang babae na umuungol sa sakit at sinubukang tumawag sa 911 ngunit hindi sinasadyang nabitawan niya ang telepono. Bigla, tinawag ng babae ang kanyang pangalan habang dahan-daang humihiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na boses ang humiling sa kanya na dalhin siya sa kanyang pamilya bago mahulog ang ulo nito at gumulong palabas ng sasakyan. Nagsimulang bigkasin ng ulo ang isang orasyon na siyang nagpapatay ng mga ilaw at nagpahigpit sa seatbelt ni William bago sinunog ang sasakyan. Sumabog ang mga bintana habang sinusubukang tumakas ni William ngunit hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos ay tumawa ang ulo habang lumalaki ang apoy at napatay si William. Maya-maya, nagdaos ang pamilya ng isang maliit na misa upang magpaalam kay William at ang kanyang ina na si Susan ay nagwika ng ilang salita. Tinanong si Alice kung may gusto rin ba siyang sabihin, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya nakapaghanda at hinusgahan siya ng mga magulang ni William. Nang makuha ang kabaong, hiniling ng ama ni William na si Edgar sa empleyado na bigyan siya ng 5 minuto kasama ang kanyang anak. Nang mag-isa na siya, nagsimulang umiyak si Edgar at hindi makapagsalita. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng ingay sa loob ng kabaong at gumalaw ang takip. Agad na kumuha si Edgar ng bakal at paulit-ulit na hinampas ang takip hanggang sa makagawa siya ng butas. Isang nasusunog na itim na kamay ang humawak sa kamay ni Edgar na sinunog siya. Natumba si Edgar at gulat na pinanood ang pagtayo ng nasusunog na katawan ni William. Nang bumalik ang empleyado, pinatay siya ni William. Ilang minuto ang lumipas, desperadong bumusina si Edgar para kumbinsihin silang umalis. Ngunit hindi niya sinabi sa kanila ang nangyari. Sa lumang tahanan ng pamilya, natuklasan ni Susan na nasa kanya pa rin ni Joseph ang lahat ng gamit ni Benjamin at plano niyang magsulat ng libro tungkol sa kanyang pananaliksik. Galit niyang sinimulang itapon ang mga gamit sa isang basurahan, sinasabing ang kanyang ama ay isang okultista at hindi isang mabuting tao dahil mas marami itong oras na ginugugol kasama ang mga ibang tao kaysa sa kanyang pamilya. Nang magkasakit ang kapatid ni Susan, tuluyan na silang iniwan ni Benjamin, sinasabing kailangan niyang maghanap ng paraan para protektahan sila mula sa kasamaan. Kailangang alagaan ni Susan ang pamilya at hindi niya siya kailanman mapapatawad dahil dito. Nang bumaba si Joseph, nakita niya sina Thea at Alice na nahihirapang may sakay si Lola Polly sa kanyang chairlift. Sinampal ni Polly si Alice at inakusahan si Thea na isang magnanakaw. Kumalma lamang siya nang dumating si Susan, ngunit nakatingin pa rin siya ng masama sa lahat. Pagkatapos, inilabas ni Joseph ang bag na may mga gamit ni Benjamin at narinig niya si Edgar na umuubo ng napakasama. Hindi niya mapaandar ang pantabas ng damo at ipinaliwanag ni Joseph na naubusan na ito ng gasolina. Kaya't biglang sumugod palabas si Edgar at nagmamadaling pumunta sa basement. Habang naghahanap ng gasolina, nagulat si Edgar nang marinig ang boses ni William na humihingi ng tulong. Nang mag-imbestiga siya, sumara ng malakas ang pinto at sumabog ang isang lampara. Naglabas si Edgar ng kutsilyo nang makarinig siya ng mga nakakatakot na boses na humihiling sa kanya na papasukin sila. Dahil hindi niya sila pinansin, kusang gumalaw ang kamay ni Edgar at ginamit ang kutsilyo para tapusin ang kanyang sarili. Sa sandaling iyon, pumasok si Alice sa basement at nakarinig ng ingay, kaya binuksan niya ang pinto sa tamang oras para kunin ang kutsilyo mula sa kamay ni Edgar. Pagkatapos ay inilagay ni Alice ang kutsilyo sa kanyang bulsa habang hinihiling ni Edgar na huwag sabihin kay Susan. Habang nanananghalian, nagpatugtog si Joseph ng video ng kasal ni William at Alice. Patuloy na umuubo si Edgar at sinigurado ni Alice na malayo sa kanya ang mga kutsilyo. Naging tensyonado ang lahat nang tanungin ni Susan kung ano ang mangyayari sa club ni William at sinabi ni Alice na isinasaalang-alang niya ang pagbabalik sa kanyang bayan sa France. Napansin ni Edgar na hindi suot ni Alice ang kanyang singsing sa kasal at sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit nagalit ito nang paulit-ulit na humingi sa kanya ng pagkain ng aso. Pagkatapos, nagkaroon ng kasuklam-suklam na ugali si Edgar habang kumakain at idinura ang kanyang pagkain sa plato. Mas lalo siyang nagalit nang sinisisi niya si Joseph sa pagkamatay ni William, sinasabing hindi niya ito pinigilan na sumakay sa kotse. Inisip ni Edgar na masaya ang pamilya na patay na si William at sinabing napunta siya sa impyerno. Nang muling umungol ang aso, paulit-ulit siyang sinaksak ni Edgar sa ulo gamit ang tinidor. Tumakbo si Joseph para pigilan ang kanyang ama, ngunit binasag ni Edgar ang isang bote sa ulo nito. Pagkatapos ay natumba si Edgar at humingi ng tulong habang nanginginig ang kanyang katawan. Isinakay ni Thea at Joseph si Edgar sa kanilang kotse at umalis papuntang ospital. May dala si Joseph na first aid kit at sinimulang gamutin ang mga sugat ng kanyang ama. Sa kalagitnaan ng kalsada, sinapian si Edgar at nagsimulang magningning ang kanyang mga mata. Bigla niyang kinuha ang gunting mula sa kit at sinimulang hiwain ang mukha ni Thea. Nang subukang pigilan siya ni Joseph, itinulak siya ni Edgar pabalik habang nawalan ng kontrol si Thea sa sasakyan.
Lumihis ang sasakyan sa kalsada at bumangga. Kinuha ni Edgar ang mga susi at patuloy na hiniwa ang mukha ni Thea hanggang sa itali siya ni Joseph gamit ang seatbelt. Gayunpaman, sinipa ni Edgar ang dashboard para itulak ang upuan nito, dahilan para maipit si Joseph. Nang lalabas na sana si Thea, isinara ni Edgar ang pinto habang nakahawak ang babae dito, dahilan para maputol ang mga daliri nito. Sinubukan ulit ni Joseph na pigilan ang kanyang ama, ngunit itinulak ito ni Edgar palabas ng bintana sa kisame at nabasag ang salamin sa kanilang dalawa. Nang matumba si Joseph, gumana ang airbag at natumba ang dalawang lalaki. Mabilis na nakabawi si Edgar at sinimulang sakalin si Thea gamit ang seatbelt, kaya inabot ni Joseph ang baril na nasa glove box. Itinutok niya ito sa ama habang hinihiling na bitawan si Thea, ngunit idiniin lang ni Edgar ang mukha nito, sinasabing gawin ito. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Thea ang extinguisher sa ilalim ng upuan at ginamit ito para punuin ng hamog ang sasakyan. Habang muling nilalabanan ni Joseph ang ama, sinubukan ni Thea na buksan ang pinto ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay nagpa siya si Joseph na tumakas sa sirang kisame habang hinihila ni Edgar ang headrest mula sa upuan na ginamit niya upang hampasin ito ng ilang beses bago ito saksakin sa mukha at leeg. Pagbalik sa bahay, inilibing ni na Alice at Susan ang aso. Pagkatapos ay ibinalik ni Alice ang pala sa bag na may kasamang pananaliksik ni Benjamin, dahilan para mahulog ang mga bagay. Nang pulutin niya ang lahat, binasa niya ang mga tala ni Benjamin ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito. Nagbasa rin siya ng isang spell nang hindi alam kung ano ito na nagpabuhay sa aso. Tumalon siya sa bintana at inatake si Alice na kumuha ng gunting para saksakin ito. Pagkatapos, pumasok si Alice sa bahay. Ngunit hindi siya maintindihan ni Susan dahil nagsasalita ito ng Pranses. Sa sandaling iyon, bumalik si Joseph at sinabi sa kanila na pinatay ni Edgar si Thea. Pagkatapos ay may kumatok at nagulat si Joseph nang marinig ang boses ni Thea. Binuksan ni Alice ang pinto at pumasok si Thea na may mga dilaw na mata at ang headrest ay nakasabit pa rin sa kanyang mukha. Matapos tanggalin ang headrest, kumuha si Thea ng kandila at nagtoast sa perpektong pamilya bago inumin ang tinunaw na wax. Sunod, hinarap ni Thea si Susan kaya kinailangan siyang hilahin pabalik ni na Alice at Joseph. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, nagawa nilang ihagis siya sa basement. Tinawag ni Thea si Joseph gamit ang isang matamis na boses at natulala siya rito, ngunit kinaladkad siya ni Alice palabas ng basement at nilock ang pinto. Nagmamadaling lumabas ng bahay sina Susan, Alice, Joseph at Polly para lamang matagpuan si Edgar. Sumipol siya para tawagin ang aso at bumunot ng baril, sinasabing dapat patay na si Joseph at hindi si William. Pagkatapos ay nagpaputok si Edgar ng baril para tapusin ang kanyang sarili, ngunit buhay pa rin ito. Nagpaputok pa siya ng ilang beses at patuloy na lumilitaw ang mga butas sa kanyang ulo, ngunit buhay pa rin siya. Sa basement, pinainit ni Thea ang apoy sa pamamagitan ng pagbukas ng lumang pugon gamit ang kanyang bagong demonyong kapangyarihan. Bumalik ang iba pang miyembro ng pamilya sa loob at hinarangan ng mga pinto para pigilan si Edgar na sumunod sa kanila. Nang tumingin si Alice sa bintana, kumaway si Edgar sa kanya. Tiningnan ni Joseph ang kanyang telepono, ngunit walang signal. Naiwan si Polly na mag-isa sa kanyang wheelchair at narinig ang pagkatok sa pinto ng basement. Nang lumitaw ang isang butas sa kahoy, lumapit si Polly at nakita si Thea na humihingi ng tulong, kaya binuksan niya ang pinto. Narinig ng iba ang sigaw ni Polly at nagmadaling tingnan siya at natagpuan siyang nakahandusay sa sahig. Nakita ni na Alice at Joseph ang ilang patak ng dugo sa sahig at sinundan sila upang matuklasan si Thea sa sala na naghahagis ng gasolina sa pugon. Nangangako ang kanyang nakakatakot na boses na papatay sa mga pantas. Habang dinadala ni Susan si Polly sa itaas, kumuha si Joseph ng lampara at naghanda sa pag-atake, ngunit wala na si Thea. Biglang umagos ang dugo sa mukha ni Alice, kaya tumingala sila at nakita si Thea sa kisame. Tumalon siya para harapin si Alice at nagsimula silang mag-away sa sahig. Humingi ng tulong si Alice kay Joseph, ngunit nanigas ito sa takot. Bumalik si Susan para subukang hilahin palayo si Joseph, gayunpaman. Hinarangan ni Thea ang hagdan at sinabing may kailangan si Joseph. Hinawakan niya silang dalawa at ibinaba si Joseph bago iuntog si Susan sa salamin at sa dingding na nagresulta sa butas. Pagkatapos ay inihagis ni Thea si Joseph sa mga istante at sinipa siya habang tinatanong kung ano ang hinahanap niya. Nagawa ni Joseph na tumakbo sa kusina at kumuha ng kutsilyong de kuryente. Lumapit si Thea ng sapat para magulat siya, dahilan para mahulog siya sa isang tray na puno ng mga kutsilyo at tinidor. Habang itinutulak niya siya pababa para ipasok ang kubyertos sa likod niya. Sinaksak ni Joseph ang leeg niya gamit ang corkscrew. Nang ilabas ito ni Thea, naputol ang leeg niya. Sinigawan niya ito dahil hindi niya kayang patayin ang ama nito ngunit hindi nagatubiling atakihin ito. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Polly si Thea, sinabing nasa kanya na ang gusto nito.
Nagmamadaling umakyat si Thea para lamang matuklasan na iniisip pa rin ni Polly na magnanakaw siya at inalok ito ng pera. Kinuha niya ang pustiso ni Polly at dinilaan ang mga ito bago muling isuot. Pagkatapos ay napansin niya na nawawala ang peking binti ni Polly. Biglang hinampas ni Alice si Thea ng isang binti, dahilan para gumulong ito pababa. Nang bumagsak siya, paulit-ulit na hinampas ni Joseph ang mukha nito gamit ang pinto ng dishwasher hanggang sa maging putik na lamang ang ulo nito. Ang pagkakita kay Joseph na napakarahas ay nagpaalala kay Alice ng pang-aabuso ni William. Pagkatapos, tinanong ni Alice si Joseph tungkol sa mga kakaibang bagay na nabasa niya sa notebook ni Benjamin. Ipinaliwanag ni Joseph na ang kanyang lolo ay itinuturing na hindi matatag dahil kumbinsido siyang maaaring dumating ang mga demonyo sa mundong ito kung may magbabasa mula sa Necronomicon. Iniwan niya ang pamilya upang maglakbay sa mundo at mangolekta ng mga artifact na maaaring magprotekta sa kanyang mga mahal sa buhay mula sa mga demonyo. Dahil may hinahanap ang demonyo gamit si Thea, isa sa maraming bagay sa atik ang siguradong gumagana para labanan sila. Samantala, tinapos ni Susan ang pagpapatulog kay Polly. Nang malapit na siyang umalis, umupo si Polly at tinawag siya sa pangalan nito sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Lumapit si Susan at nakita ang kanyang ina na nakatayo sa kama na natatakpan ng bedsheet. Niyakap niya si Polly habang umiiyak, sinasabi kung gaano niya ito nami-miss. Sinabi ni Polly na malapit nang magkita-kita ang buong pamilya at papunta na si William. Pagkatapos ay tinanggal ni Susan ang bedsheet at natuklasan na sinapian din si Polly. Nang may kumatok sa bintana, itinulak ni Susan ang mga kurtina at nahanap si Edgar na nagsabing nami-miss niya ito. Binuksan ni Susan ang bintana at gumapang si Edgar papasok para halikan siya, dahilan para sapian din siya. Sa ibaba, dumungaw si Alice at napansin na wala na si Edgar, ngunit nagulat siya sa tahol ng aso sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw si Susan at sinabing hindi nila kaaway ang mga demonyo, ang gusto lang nila ay ang Kondarian dagger na ninakaw ni Benjamin mula sa kanila. Biglang sumabog ang lahat ng ilaw at sinimulang bugbugin ni Edgar si Joseph habang patuloy na pinapatugtog ng TV ang footage ng kasal. Matapos patumbahin si Joseph, inatake ni Edgar si Alice, sinabihan nitong huwag makialam sa mga usaping pampamilya. Tinawag ni Susan si Edgar dahil nangako siyang hindi niya sasaktan ang kanilang anak, kaya hinampas siya ni Edgar ng lalagyan ng kandila. Pagkatapos ay hinawakan ni Edgar si Joseph sa buhok nito at itinulak ang mukha nito sa nakabukas na ulo ni Thea. Sinabi ni Joseph na alam niya kung nasaan ang punyal para hilahin siya ni Edgar pataas, pagkatapos ay sinaksak niya ang kanyang ama gamit ang panulat. Nagsimula silang mag-away sa buong silid at sinubukan ni Susan na protektahan ang kanyang anak, kaya inatake rin siya ni Edgar. Iniwasan ni Alice ang kaguluhan habang gumagapang siya palabas ng silid upang magtago sa aparador. Naririnig niya ang patuloy na karahasan sa paligid ng bahay hanggang sa iuntog ni Edgar ang ulo ni Joseph sa pinto ng aparador. Nabasag ang kahoy nang itulak si Joseph at sinabihan niya si Alice na hanapin ang punyal bago siya hilahin palayo ni Edgar. Nang wala nang marinig na ingay si Alice, lumabas siya at pinuno ng gas ang trimmer para gamitin ito bilang armas. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas at nakita si Susan na duguan sa sahig. Naabala rin siya ng isang larawan sa kasal. Sa sandaling iyon, inatake siya ni Polly, inuntog ang ulo nito sa anumang bagay na maaaring gamitin. Pagkatapos ng ilang tama, itinulak ni Polly ang mukha ni Alice sa talim ng trimmer at sinaksak ang tainga nito gamit ang panulat. Gusto ni Polly na si Susan ang pumatay, ngunit nang pipindutin na niya ang buton ng trimmer, dumampot si Alice ng isang piraso ng salamin at tinusok ang mata ni Polly. Pagkatapos ay itinali niya ito sa chairlift at binuksan ito, kaya kinalagkad pababa si Polly. Matapos ang masakit na pagtanggal ng panulat sa kanyang tainga, naghanda si Alice para patayin si Polly gamit ang kutsilyong kinuha niya kanina, ngunit nagulat siya nang bumagsak sina Edgar at Joseph sa kisame. Papalapit na sa kanya si Edgar, kaya kinuha ni Alice ang trimmer at si Susan at kinalagkad sila papunta sa banyo. Hinarangan niya ang pinto gamit ang cabinet bago kumuha ng hairdryer na ginamit niya para itali si Susan sa inidoro. May piraso pa ng panulat sa tainga ni Alice, kaya tinanggal niya ito gamit ang tweezer. Patuloy na nagrereklamo si Susan tungkol sa ginawa ni Alice sa kanyang pamilya, kaya sa wakas ay nagalit si Alice at sinabing ito ay palaging nangyayari sa kanyang pamilya habang ipinapakita niya sa kanya ang mga peklat na iniwan ng pang-aabuso ni William sa kanyang katawan. Habang ginagamit ni Alice ang trimmer para subukang gumawa ng butas sa kisame, tuluyan ng sinaniban si Susan at inatake siya. Paulit-ulit silang nagbanggaan bago sila bumagsak sa bathtub, kung saan ginamit ni Susan ang mga kurtina para simulan ng pagsakal kay Alice. Dahil sa kanyang demonyong kapangyarihan, nagawa niyang umakyat sa kisame at naiwan si Alice na nakabitin sa kanyang ulo. Nagawa ni Alice na kumuha ng pangahit at hiwain ang mukha ni Susan hanggang sa mahulog ito. Pagkatapos ay kinuha ni Alice ang trimmer at binuksan ito para hiwain si Susan ng ilang beses para matumba siya.
Ngayon ay maaari nang dumaan si Alice sa butas sa kisame para makapasok sa attic kung saan sinimulan niyang hanapin ang punyal. Narinig niya ang boses ni Joseph na nag-aalok ng tulong, ngunit hindi niya ito pinansin, kaya pumasok si Joseph sa attic sa parehong butas at kinumpirma na siya ay sinapian. Nakakita si Alice ng isang bag na puno ng mga lumang artifact at kinuha ang unang punyal na nakita niya para saksakin si Joseph, ngunit wala itong nagawa. Habang kinukutsa siya ni Joseph, patuloy na sinubukan ni Alice ang sunod-sunod na punyal hanggang sa wakas ay natagpuan niya ang tama. Bumalik sa normal ang mga mata ni Joseph bago siya bumagsak at namatay. Nang tumingin si Alice sa katawan nito, lumitaw si Susan sa butas, kaya kinuha ni Alice ang punyal at lumabas sa bintana. Sa kasamaang palad, natisod siya at gumulong pababa, dahilan para mabitawan niya ang punyal. Habang hinahabol siya ni Susan at Edgar, tumalon si Alice sa simenea at dumulas pababa. Maya-maya ay pumasok din si Susan sa simenea at inatake siya ni Alice gamit ang punyal hanggang sa tumama ang ulo ni Susan sa ibaba ng pugon. Ginamit ni Alice ang pugon para bumalik sa sala at sinundan siya ni Edgar. Hinarangan niya ang talim ng punyal nang umatake ito, ngunit patuloy na itinutulak siya ni Alice hanggang sa hiwain niya ang ulo nito. Sunod, kumuha siya ng lighter at inihagis ito sa carpet para magpasiklab ng apoy. Habang kumakalat ang apoy, lumabas si Alice at kinuha ang punyal para saksakin ang paparating na aso na sa wakas ay napatay din ito. Unti-unting nasusunog ang bahay, sinira ang lahat ng bangkay at mga larawan sa kasal. Akala ni Alice ay tapos na, ngunit kinilabutan siya nang marinig ang boses ni William. Lumabas ang sunog na katawan nito mula sa bahay, sinasabing dapat sana ay pinatay niya ito. Nang marating niya ang lugar kung saan sila ikinasal, sinunog niya ito. Tumakbo si Alice ng mabilis hanggat maaari at nakarating sa isang construction site. Nakakandado ang opisina, ngunit sa pagtingin-tingin niya sa paligid ay nakita niya ang isang walkie-talkie na ginamit niya para humingi ng tulong. Nagsimulang tumugtog ang radyo ng kanyang awitin sa kasal at nakita ni Alice ang papalapit na anino ni William. Gayunpaman, nawala siya nang matapos ang kanta. Biglang kinalagkad si Alice ng kanyang binti at itinapon sa isang hukay kung saan ang kanyang bukong-bukong ay natusok sa isang bakal na pamalo. Inihagis din ni William ang isang hose sa hukay upang simulan itong punuin ng mainit na aspalto. Masakit na hinila ni Alice ang kanyang binti at sinubukang tumakas, ngunit hinarangan siya ni William. Nang hingin niya ang punyal, inihagis ito ni Alice sa aspalto. Binitawan siya ni William para kunin ito, kaya hinila ni Alice ang ilang cable para ibagsak ang jackhammer. Habang kinukuha ni William ang punyal, sinaksak siya ni Alice gamit ang jackhammer at pinaandar ito, dahan-daang sinira ang kanyang katawan hanggang sa lumubog ang mga piraso sa aspalto. Pagkatapos ay sinubukan ni Alice na umalis, ngunit muling hinawakan ni William ang kanyang binti. Sa kabutihang palad, nagawa niyang mahawakan ng punyal at sinaksak siya nito. Habang namamatay siya ng tuluyan, nagkaroon si Alice ng isang pangitain ng tunay na William na nagsasabi sa kanya na mahal niya siya. Gayunpaman, sinabi niyang hindi iyon sapat at bumalik sa realidad upang durugin ang ulo nito ng walang awa. Pagkatapos, lumabas si Alice mula sa hukay at nakarating sa isang kalsada kung saan siya natagpuan ng mga paramediko. Tinanong nila siya kung sino ang gumawa nito sa kanya at ang tanging sinabi niya ay ang aking dating asawa. Nagtatapos ang pelikula habang gumagapang si Polly sa kalsada. Nang tingnan siya ng isang nag-aalalang driver, inatake siya ni Polly. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.